Okay, mapagpalang araw kaibigan, tanghalian na naman po. Mag-alas 12, quarter to 12. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kain tayo ng tanghalian. Okay. Ito, kanin. Kanin. Dito nga kayo, Summer. Dito. Huwag dyan. Oh, gusto mo ba dyan? Sige, dyan ka. Ay, ang aso ko. Masyadong manit eh. Mahati. Bagong gupit siya. Maganda siya ngayon. Nawala yung kapal ng balahibo. Ito yung isa makapal pa yung balahibo. Ayan. Si Winter naman ito. Susunod ang pagugupit nito. Dahil summer, kailangan maano sila. Yung balahibo. Ayan. Okay, ito po yung aso ko, alaga. Pareho sila sityo. Kumain naman sila. Ang pagkain nila, ito, hatay at saka balon-balonan ng manok. Nakakain na sila. At bukod dyan, meron pa silang Aussie dog food. Oh, siyempre, mahal natin yan. Ano pa? Ang pagkain ko naman, ito, daing. Kain sa Cebu, daing. Saka itlog, pritong itlog. Oh, ito po, bigay ng Diyos. Kaya, lahat yan na pinakita ko, lahat ay galing sa Diyos. Ay sa Mateo 6:9, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ganun po yan, pinakita ni Jesus na yung pagkain natin galing sa Diyos. Lahat ng tao sa buong mundo, kaya kakain na po tayo, Ngayon, meron ako sausawan. Suka na may sili. Yung kanin ko. Okay. Ayan na. Makinig muna tayo kay Mike Abe tungkol pa sa nangyari kahapon bago lumipat si dating Pangulong Digong. Tingnan niyo po yung kwento. Paparinig ko na habang kay Mike Abe. Morning, Nap Saison, salamat. Thank you, Jewel Sunday, Italy, salamat. Okay, good evening po sa mga Italy, sa mga taga-Italy, taga buong Europe, kung saan nandiyan na rin po si dating Pangulong Duterte. At ito na nga po yung ating topic. Dating Pangulong Duterte, meron pong huling mensahe. Kaya makinig po kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters, at mga DDS, Duterte supporters, lahat ng Pilipino, lahat tayo Pilipino, pakinggan po niyo itong mensahe ni dating Pangulong Duterte na tinanggap na niya. Bago siya bumaba ng eroplano doon sa ICC, sa Netherlands, meron siyang mensahe. At tinanggap niya, sabi niya, ito na yon. Ito na yung aking sinasabi doon sa aking mga ginawa. Parang pag-aminan ng kanyang ginawa. At kanyang tinatanggap na po na ito na raw yung pagkakataon nangyari sa kanya. At tinanggap na ho ni dating Pangulong Duterte kung ano mangyari sa kanya, haharapin niya yung trial. Okay? May mensahe din siya sa military at PNP. At sa lahat ng mga Pilipino. Kaya sabi niya, countrymen, sa lahat ng mga kababayan sa buong bansa at sa buong mundo. Pakinggan po ninyo itong mensahe niya. Medyo mahina lang yung audio, pero siya talaga doon sa loob ng eroplano bago siya bumaba. Kasi nandun na po siya ngayon sa ICC. Okay? Kaya attention sa mga DDS, mga Duterte supporters, kung saan man kayo nandoon, pakinggan po nyo ang mensahe ng dating Pangulo. Tinanggap na niya, nakahanda na siya, naharapin yung kanyang problema kinakaharap na ito, nandun na siya, at may panawagan sa mga kinaukulan. So maganda po yan, at least sila tumanggap na. Relax lang tayo, relax lang po kayo, rule of law ito. May complainant na Pilipino, lilitisin sa ICC. Tinanggap na ni Duterte ang kanyang kahinatnan at haharapin niya ang kaso. Dahil siya naman po ay akusado. Alam niyo itong si Mike Abe, ngayon nasa gobyerno siya sa PTB4, bago siya napunta dyan,
nandun sa kay Kibuloy to. Bata ni Kibuloy. Nagtagal, hindi ko alam kung ilang taon siya kay Kibuloy, ano. Tapos hindi rin naging magandang ano nila. Pero taon din ang binilang niya kay Kibuloy. Hanggang sa lumayas siya. Nilayasan niya yung Peke Cristo ng Davao, ng Tamayong. Si Apollo Kibuloy, kaibigan ni Duterte yan. Sagad dikit sila eh. Yan. Ang pangalan nito, Mike Abe, Opinion. Yan. Umang Mike ha, pahiram lang ng video mo ha. Yan. Ang title, Duterte, merong misay bago dumating sa ICC. Yan, ibinasura yan, yung ibinasura, meron siyang kadugtong, pero wala siya rito, babanggitin niya, ano? Sige, pakinggan na po natin, ano? Sana, open your mind, and coconut. Palang eh. Akusado pa lang po siya. Suspect, akusado pa lang. Hindi siya guilty, kaya ako, huwag kayong masyado magpanik. Lalo na yung mga Duterte supporters. Relax lang kayo. Kung si dating Pangulong Duterte nga, tinatanggap niya kung ano ang pwedeng mangyari. Tinatanggap na niya itong mga nangyari sa kanya at kanyang haharapin naman. Di ba yun ang importante ron? Kaya yung mga nag-aaklas at kung ano man yung mga plano, karapatan nyo yung inyo kayo magsalita at mag-rally. Pero huwag magiging above the law. Sandali huwag aabuso sa kapangyarihan ng batas o sa iba na naaayon sa batas dahil yan po ay panibagong problema o pananagutan. Pakinggan po ninyo itong mensahe ng dating Pangulong Duterte. Ayan para mahina lang. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Cape. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. No not to worry. And I think this is something to do with the law and order law. At sinasabi ko naman sa mga polis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na for all the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. I say to you, I will continue to serve the country and so be it. Kung ganun ang destiny ko. Medyo mahina lang Medyo mahina lang yung boses, saka mas maingay pa yung ugong ng eroplano, yung tunog ng eroplano. Ayun, relay ko lang po, sinasabi niya, kanyang haharapin na ito, ang naging problema niya, at kanyang inaapo pa rin. Ayan kanya daw hong pananagutan at kanya raw hong problema ito kung ano yung kanyang ginawa at pinag-utos ng mga panahong yon nang siya ang presidente, kaya kanyang haharapin na ito. Okay? Ay panawagan nga siya sa military at pulis na trabaho lang kayo. Ganun din po ang mga mamamayang Pilipino. So ayan po. Ewan ko kung nadinig nyo, medyo mahina ho talaga dahil alam nyo si dating Pangulong Duterte mahina magsalita tapos nasa loob pa ng eroplano. Anong aasahan natin? Talagang mas maingay pa yung ng eroplano kaysa sa boses niya. So nandoon na siya. Tinanggap na niya, haharapin na niya ang kaso. Okay?
Inaako niya ang lahat ng responsibility. Tinatanggap na niya kung ano daw po ang kahinat niya nito at dahil kanyang ginawa at yan ay bahagi na rin ng nauna sinabi niyang pag-amin ng pag-ako ng responsibility o ng kanyang pananagutan tungkol sa kung ano man. Okay, so maganda ito dahil siya nagbigay ng assurance na wala siyang personal na galit, hinaharap ang problema, haharapin niya, nandun na siya, at siyempre makakaroon ng trial. Labanan na ito ng ebidensya at testigo. Medyo mahaba-haba. Mahabang biyahe niya. 14 hours yata yan. Mahaba. Pakaabuti ng ilang taon itong trial na ito. Sa dami po ng mga reklamo, mga ebidensya at testigo. So labanan po ito ng mga abogado, international lawyer, at mga Filipino lawyer. Ang mga Filipino lawyer, sila po yung abogado ng mga complainant. O maaaring Filipino lawyer o international lawyer ang kunin ni Duterte para ipagtanggol ang kanyang sarili. So yung kanyang mensaheng yan, maganda po yan para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa mga DDS. Relax lang kayo. Huwag kayong masyadong magpanik, huwag kayong masyadong manggigil, huwag kayong masyadong maging emotional. Ayan po, tinatanggap na ni Duterte ang mga kahinat niya at kanya namang haharapin niya. Okay? So nandun na siya, safe daw, wala doon siyang problema. Medyo napakahapang biyahe from Manila to Dubai. Tapos Dubai to Netherlands, doon sa ICC, malayo-layo talaga ho. Hindi biro. Pero at least nakarating na, nandun na siya. Okay? So yan po yung, iwan ko natin po ninyo. At least, alam na ninyo. Pinarinig ko sa inyo ito para malaman nyo kung ano ang kanyang damdamin at kanyang mensahe. So maganda po yung kanyang sinabi. Kahit pa paano, tinanggap na niya at haharapin yung problema. Ayun, okay? Kaya yung mga masyadong emotional, masyadong galit, huwag tayong ganun. Yan po ay parte ng rule of law. Rule of law sa Philippine government, rule of law sa ICC, justice for all. Katarungan para sa mga di umano'y naging biktima. Katarungan din para kay Duterte. At dyan niya makukuha. Diyan natin malalaman ang katarungan pinag-usapan. After ng trial, ano ang magiging desisyon ng ICC. At yan ay matagal. Bibilang siguro ng taon yan. Diba? Okay? So, tingnan natin kung ano po ang mangyayari dyan. Okay? At naku, ito yung isang issue pa. Talaga na fake news pala tayo ng isang gabi. Di ba kaya na-delay yung flight? Tandaan nyo na ilang oras na nandun sa tarmac nasa aeroplano na si Duterte dyan sa Villamor Air Base, hindi siya nakaka-take off kasi nag-try pa yung mga DDS lawyer na pigilan yung biyahe dahil meron daw TRO. Ayun ang pinaputok na laro. Sabi niya, sandali, huwag yung payagan, tawagan ng control tower, si Lambino pa yata, abogado pa naman. Kaibigan ko pa naman si Raul Lambino. Siya yung naingay doon sa social media, tawagan daw yung control tower, huwag daw paliparin yung aeroplano, huwag daw payagan pag-take off, kasi meron TRO mula sa Supreme Court. Si Victorio naman, dahil siya ang petitioner, nagtakbo ng Supreme Court, wala namang inabot, dahil sarado na. So pinalabas nila may TRO. Naku, naloko na. Di naman pala binasura. Kahapon po inilabas ng Supreme Court na-jump, binasura ng Supreme Court ang petisyon ni Torion bilang abogado ni Duterte. Binaliwala, binasura ang kahilingan na magpalabas. Yung binabanggit ni Mike Abe, Atty. Torion, abogado ni Apollo Kibulo yun. Yung nandakdak kay General Torre nung araw. Doon sa Kingdom sa Davao. Nung nandun si General Nicolas Torre, hinahanap si Kibuloy. Huliin. Yun yung Torion. Atty. Torion, dakdak kay General Torre. Hindi sumubra. Supalpal siya. Yun po yun para alam nyo si Duterte at saka si Apollo Kibuloy isang gandigit yan. Saka walang yan. Demonyoan. Tuloy, Mike. Ng TRO, magpalabas ng temporary restraining order para pigilan ang pag-alis ni Duterte or pagkuha ng ICC. Pinake news tayo nung gabi. Nagpapanik sila doon sa labas ng Villamor at kung saan-saan grupo yung mga abogado at followers na may TRO. Huwag payagang lumipad, huwag payagang umalis ang aeroplano. Di ba yun ang nangyari? Kaya natagalan Kaya natagalan bago binigyan ng go signal ng control tower para makalipad. Actually, 10 o'clock lilipad yung aeroplano Pero natuloy, lampas ng alas 11 ng gabi. Okay?
Kaya na-delay din yung press conference ng Pangulong Marcos kasi hinintay niya na maka-take off muna yung aeroplano bago siya umarap sa biga para sa press conference ng alas 11 ng gabi. Di ba? Nakapuyatan nga nung gabi yun eh. Kasi sigaw nila, may TRO, may temporary restraining order, pinipigil ng Supreme Court ang paghuli ng ICC, ganito. So naniwala yung iba. Ay nagpanik yung mga supporters, nagwawala yung mga supporters doon sa Villamor. Yun naman pala fake news. Kasi wala naman palang TRO. At katunayan, naglabas na nga ang Supreme Court kahapon, ibinasura totally, ni-reject, binaliwala yung petisyon para sa temporary restraining order at pigilan ang pagbiyahe ni Duterte. Wala palang TRO. Hindi lang walang desisyon, kundi may desisyon, ni-reject na. Binasura po yung petisyon ni Torion as lawyer ni Duterte. Ayan po yung nangyari. Ayan sinasabi natin hanggang sa huli na may kayo eh. Huwag naman sanang ganun. Si Duterte nga, tinanggap na niya kung anong gagawin, kung ano yung kanyang pamaaring, yung kanyang pananagutan. Tinanggap niya. Lino ang sinabi niya. Ito na yon. Inaako ko, tinatanggap ko ang aking pananagutan. Ito na yon. Nandito na ako. Haharapin ko naman kung ano ito. Okay? So, kayo mga pulis military, sabi niya, trabaho lang kayo. Mga mamamayang Pilipino, ayan, nandyan kayo, alam ninyo. Ayan po yung ating pinapaliwanag. Di ba? Para nakakaintindihan. So, ibinasura ng Supreme Court yung petition for TRO. At kung karoon man ng TRO, baliwala na rin kasi nandoon na. Ang purpose ng petition na nahingi ng TRO para pigilan, para hugpayagan na makuha ng ICC, mailipad ng patungo ng ICC si Duterte. Hindi po nangyari yun. Na-fake pa ang marami, tapos lumabas din ang desisyon, binasura ang petisyon. Okay? Kahapon may another petition naman, sina Panelo at sa ngalan daw ni Kitty at saka ni Pulong Duterte. Gusto naman nilang pawalang saysay ang pagkakahuli o warrant of arrest. Wala na po yan. Sa totoo lang po, ang lahat ng mga petition yan, wala na magagawa ang Philippine government. Hindi na kayang pigilan. Nandoon na eh. Nandoon na po yan. Under control na ng ICC. Pag sinabing under na ng korte, ang korte na ang masusunod. At ang korte, ang International Criminal Court, ang meron ng jurisdiction at control kay Duterte bilang akusado, bilang suspect, bilang akusado sa crime against humanity. Ganun po yung proseso. Wala nang magagawa ang Philippine government. Wala nang magagawa ang Korte Suprema. Kasi ang petition kahapon na Panelo hinihiling sa Korte Suprema na pabalikin daw sa Pilipinas Duterte. Paano mangyayari doon? Merong warrant of arrest. Ibig sabihin, may i-influensyahan ang Philippine Court, ang ICC, buutusan ng Korte Suprema ng Pilipinas, ang International Criminal Court na ibalik si Duterte. Diba, baka sabihin ng International Criminal Court, who you? Sino kayo? Anong personality niyo sa kasong ito? Anong jurisdiction ng Philippine Court? Baka tanungin kayo, baka sabihin ka nakakahiya tayo. Alam mo bakit? Ang complainant na Pilipino nagpunta ng ICC. Ang kaso nasa ICC. Ang nag-issue ng warrant of arrest, ICC. Ang umaresto, Interpol at PNP. Kaya nahuli. Kaya dinala doon. So anong personality ng Philippine Court at Philippine Government? Nothing. Wala. As in wala. Yan po yung aking paniniwala dyan. So opinion lang po yan. So, tingnan natin. Alam niyo po, yung biktima ni Duterte at saka ni Bato, nagpunta po sila sa ICC. Doon po sila dumulog. Kasi po, dito wala sila mapapalang hustisya dito sa panahon ni Duterte ng si Presidente. Parang walang pakialam si Duterte sa mga korte. Wala siyang pakialam, siya nasusunod. Kahit tayo ng korte, siya nasusunod. Kaya yung mga tao, hindi gumugulong ang hustisya dito. Actually, meron naman kaso, kanya lang hindi gumugulong. Kaya ginawa nila, nagpunta sila sa ICC. Ngayon, nung nagpunta sila doon sila nag-complain. Ngayon, nang malaman ni Duterte na nag-complain sila doon, yung mga biktima ng tokang ni Bato, ang ginawa ni Duterte,
kumalas yan bigla ngayon sa ICC. Eh wala na eh, nakapag-complain na sila din. Kaya yung ICC naman po, umakto. Ginawa niya yung tungkulin niya. Yan ang trabaho ng ICC. Kapag ang isang bansa, walang justisya, doon sila lumalapit sa ICC. Pero member tayo ng Interpol. Sa ICC lang kumalas si Duterte. Ano po? Sabi ni Yusek Claire de Castro, nauna yung pagpunta ng biktima sa ICC bago alisin ni Duterte ang Pilipinas sa pagka-member ng ICC. Pero hindi po tayo natanggal sa Interpol. Okay, tuloy, Mike. Kung anong gagawin ng Supreme Court, malaya naman mag-petition eh. Katulad nga, nagmamadali sila ng petition for TRO. Pinalabas nila, may TRO nung gabi, wala naman na. Fake news tayo. Pagkatapos kahapon, lumabas, ayan, wala naman talaga. Ayun, another petition ang ginawa nila para daw ako pabalikin. Tingnan natin, pero ako aking paniniwala, hindi pwedeng utusan ng Philippine government at ng Philippine Court o Supreme Court ng Pilipinas ang International Court kung anong gagawin sa kanilang kasong hawak. Wala tayong jurisdiction doon. Ha? Nandudo na eh. Okay? Wala na po yan. Nandudo na yan. So, ang ating hilingin, at sana'y mangyari, hopefully na mangyari, maging neutral ang trial. Bigyan ng karapatan si Duterte, bigyan ng karapatan ng mga biktima, then, ang bahala na ang 18 yata yung mga international judges dyan, pero 3 babae na natapat sa 3 babae. Isang African, kung matitindi po yung 3 babae. 3 babae judges, international judges ng International Criminal Court ang maghahawak ng kaso ng dating Pangulong Duterte sa reklamo, complain ng mga Pilipino. Ayan o, ang proseso. Abangan natin, mahaba ito ha. Taon po ang bibilangin ito. Taon po ang bibilangin ito. Matinding debate ito, matinding labanan po ito sa International Court. So, yan po yung aking paniniwala. Okay? Mahirap na mangyari na siya ipabalikin dito dahil na ang iso ay wala na tayong kontrol dyan. Ang Philippine government sumuporta lang sa Interpol kasi tayo ay member ng Interpol. Tayo ay signatory, kasama tayo sa mahigit na 100 countries. Mahigit na 100 bansa na tayo kasama signatory din ho sa power kapangyarihan ng Interpol para ho sa paghuli ng mga may mga kaso na nagtatago kung saan sa mga bansa. Kung halimbawa may gano'n. Halimbawa may Pilipino na nagtatago sa ibang bansa, Interpol ang gagana dyan para hulihin. Ito turn over sa atin. Halimbawa may ibang lahi nagtatago sa Pilipinas, ang Interpol sa Pilipinas ang uhuli para dalhin doon. Kung ano man ang desisyon ng mga korte sa buong mundo, ang Interpol ang nag-i-implement. Tayo ay member doon. Kaya yan ang ginawa ng Philippine government under President Marcos. Dahil Interpol ang ginamit ng Naalala niyo po yung representative yung pumatay ng mayor, si Tebes, Congressman Tebes. Sino nakahuli doon? Interpol. Kaya ngayon, nakakulong. Kanya lang, hindi pa pinadadala dito sa Pilipinas. Pero nakakulong na po doon sa Indonesia. O naalala nyo ba sila, sila yung mayor ng Bamban, si Guho? Yung mga kasama niya mga babaeng walang yarin? O sinong kumuha doon? Interpol! Kaya dinaretso nila sa Pilipinas. Ngayon nakakulong sila. Ngayon pinatungan na naman ng kaso. Kapo, nabalita na naman. Yung Guho. Mga bata ni Duterte yun. Yung mga 3 babaeng Chinese sa Pogo. Nakakulong sila. Mga bata ni Duterte yun. Inamin nila eh. Sabi ni Go, tinulungan kami ng dating Pangulo. Pera-pera lang. Tuloy, Mike. ICC, sinuportahan ng Interpol para i-search ang warrant kay Duterte, kaya dinala at nandun lang na po sa ICC. Ganyan, okay? So inuulit ko, kung nandun po sa huling mga nakapanood, pakiready na lang po ninyo itong video, itong topic natin. Para madirig nyo, medyo mahina lang ang audio dahil mahina ang boses ni dating Pangulong Duterte. Kanya na pong tinatanggap
at inaako ang kanyang pananagutan. Kahit daw mga pulis at military, trabaho lang, okay lang. At mga mamamayan. So, kaya-kaya daw. Don't panic. Don't worry. Yan ang sinasabi niya. Huwag kayong mag-alala. Okay daw siya. Yan po sinasabi ng dating Pangulo. Okay? So, yan po. At least, bago siya bumaba ng aeroplano, ay nakapagbigay siya ng mensahe. Kasi hindi ko alam kung mai-interview pa yan o magbibigay pa ng anumang statement. Usually, walang interview sa international court. Bawal ang media dyan eh. Kung makakapaglabas man siya ng mga ganyang video, siguro yung kanyang kasamahan, yung kanyang staff na kasama o nurse o kung sino mang kasama o saan siya ilalagay, kung ipapayagan siya mag-video, yun ako siguro yung maririnig sa mga darating na araw o panahon. Pero yung official na press conference o kung ano man mukhang malabo. Kasi sa international court, wala pong allowed, hindi pinapayagan ang media para mag-cover ng live o kung ano man. Kahit naman dito sa atin, bawal din. Eh di lalo na doon. Okay? Dahil po talaga doon ay labanan. Ang allowed lang doon, yung abogado ng complainant, abogado ng depensa, yan lang po ang magkikita-kita ron. Kapwa Pilipino yan, kung kinakailangan. Okay, maliban kung kukuha ng international lawyer, ang kampo ni Duterte para ipagtanggol siya kung hindi, at abogadong Pilipino, di puro mga abogadong Pilipino. Abogado, mga Pilipinong complainant, abogadong Pilipino, si Duterte Pilipino, abogado rin Pilipino ang pwedeng magtanggol sa kanya. So mga Pilipino rin po ang maglalabanan. Pero labanan yon ng puntong legal, issue ng legal, issue ng due process. Ebidensya laban sa ebidensya. Testigo laban sa testigo. Yan po ang magiging labanan po dyan sa international court. Okay? So, Ayan, ano? Naalala niyo ba si Harry Roque? Siya naman ang may kasalanan eh. International lawyer yan ng ICC. Sa Pilipinas siya lang ang pwede. Yung mga abogado ni Duterte, hindi sila po pwede. Sila Panelo, Medjabello, kung sino-sino pa. Ang po pwede lang yung rehistrado sa ICC. At si Roque, nasa si Roque ngayon? Di nagtatago rin, kasama ang asawa niya. Meron silang warrant of arrest. Meron silang kinakaharap na kaso sa Quadcom ng Kongreso at saka meron silang isang kaso sa korte. Kaya ngayon, napapanood si Roque, doon na lang sa mga media-media. Pero nasa abroad siya, palipat-lipat siya ng lugar para hindi siya madadali, ano? May utak rin kasi hindi rin magtatagal, mabibingwit din ng Interpol yan eh. Akala niya siguro, ano? Siya sana, dahil dikit na dikit siya kay Duterte nung araw, executive secretary siya, o spokesperson pala. Kanya lang ang problema, paano siya lulutang? Ngayon, nananawagan pa ng EDSA nung misan eh. Sabi niya, magtipon-tipon na sa EDSA. Sabi ng tao, mauna ka na! Roque! Mauna ka na, sabi nila, bago kami. Pag nandun ka na, tsaka na lang kami sasama, sabi ng mga tao. Kaya ako natatawa. Nanawagan ng People's Power, nagtatago sa batas. Kaya sabi ng tao, mauna ka na doon sa EDSA. Tinubuko tuloy kay Roque, baka naalala ko. Siya sana, ang pwede. Kanya lang, wanted din siya, pugante. Kaya kukuha na lang sila doon. Marami naman doon eh. Kaya kayong mga biktima, malapit ng ustisya. Abot tanaw na natin ang ustisya nyo. Sige, hanggang dito na lamang, narinig nyo naman siguro, yun. Si Mike Abe, yung kanyang vlog
sa YouTube, ano. Sige, hanggang dito na lamang po itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, share na share. Kayo mga nasisiyaran, mag-share kayo sa iba. O YouTube nakigamit lang po ako. Sana no copyright No copyright. Total naka-broadcast naman yan No copyright, YouTube. Sige po, hanggang dito na lamang. Nawadat na kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan. God bless us all po. Minsan pa, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, in Christ alone. Bye-bye.